Yan, purihin ang Diyos sa umagang ito at tayo'y muli magbasa ng kanyang banal na kasulatan sa aklat ng 1 John, 1 Juan, chapter 3. Yan. Okay. 1 John, chapter 3. Okay, pero yung bago yung basahin muli natin yung panimula niya. Okay, panimula ng John. Okay, sabi rito, ang unang sulat ni Juan ay may dalawang pangunahing layunin. Una, hinihikayatin ang mga mambabasa na mamuhay ng may pakikipag-isa sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. Kalawa, bigyan sila ng babala na huwag silang sumunod sa maling turo. Sinasabi ng mga gurong ito na dapat maging malaya ang tao sa anumang kaugnayan sa daigdig na ito para maligtas. Itinuturo din nila na ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o sa pag-ibig sa kapwa. Bilang pagsalungat sa turong ito, malinaw na sinabi ng sumulat na si Jesucristo ay tunay na tao. Binigyang diin niya na kailangang mag-ibigan ang lahat ng nananalig kay Jesus at umiibig sa Diyos. Amen. Yan, yung layunin ni John. Kung bakit naisulat ito mula sa Panginoon. Yun. Dalawang pangunahing layunin. Una, hikayatin ang mga mambabasa na mamuhay ng may pagkikipag-isa sa Diyos. Kailangan din may pag-isa sa Diyos. Sa pamamagitan natin, Panginoong Jesus. Yan. At dahil si Jesus Christ ay 100% man, kailangan mag-ibigan. Ibigin yung kapwa. Sabi rito. Kasi tinuturo na hindi naman kailangan yun. Sabi rito, may mga maling turo. Para kundinahin yung mga maling turo. Yan. Ano yung maling turo na yun? Sabi rito, asa na yun? Labo naman talaga. Ayan, ito. Ikalawa, binigyan sila ng babala na huwag silang sumunod sa maling turo na masama ang daigdig at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Ayan. Sinasabi ng mga gurong ito na dapat maging malaya ang tao sa anumang kaugnayan sa daigdig. So, yun sabihin, dapat naging isa tayo sa daigdig. Yun yung sinasabi ng mga maling turo. Okay? At sa moralidad, sa pag-ibig sa kapwa, anumang kaugnayan sa daigdig na ito para mailigtas. Itinuturo rin nila na ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o sa pag-ibig sa kapwa. Walang kaugnayan daw ang kaligtasan sa pag-ibig sa kapwa. May paano mo magagawang mahalin ng Diyos kung hindi mo iibigin yung kapwa mo? Bilang pagsalungat sa turong ito, malinaw na sinasabi ng sumulat na si Jesucristo ay tunay na tao. Kasi hindi tunay na tao daw si Jesus Christ. Yung tinuturo ng mga maling tagapagturo. Kasi siya ay Diyos sa totoo lang. Pero si Jesus Christ kasi may dual nature. 100% God, 100% man. Kaya binigyan tayo ng example ni Jesus Christ kung paano siya naging mapagmahal sa mga tao. Dapat maging huwaran din siya sa ating mga buhay. Na dapat maging mapagmahal din tayo sa ating mga kapwa. Binibigyan din niya na kailangang mag-ibigan ang lahat na nananalig kay Jesus at umiibig sa Diyos. Kaya kung tayo umiibig sa ating Panginoong Jesus at sa Diyos, dapat mag-iibigan tayong lahat. Mamahalin natin yung ating kapatiran, yung ating kapwa. Okay? Yung maling turo, sinasabi nila si Jesus hindi tao. Okay? Kasi si Jesus Christ, hindi Diyos naman talaga si Jesus Christ. Pero kasi siya yung pumunta dito sa mundo, nagkatawang tao. Kaya si Jesus may dual nature. 100% God, 100% man. Okay? Tama ba yung pagkakabasa? Kasi maliit yung sulat, hindi ko gaano mabasa. Okay? Yung maling turo, sabi rito. Ikalawa, bigyan sila ng babala na huwag silang sumunod sa maling turo na masama ang daigdig. Kasi
Masama ang daigdig at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Kasi anak siya ng Diyos natural Diyos siya. So hindi siya tao. Ay tinuturo ng mga maling turo. Mali, kasi si Jesus may dual nature. Siya ay Diyos, at malinaw yan sinabi ng banal na kasulatan sa 2 Timothy 3:16, kung di ako nagkakamali. Si Kristo ay tao, sa katawan tao siya ay Diyos pa rin. Kaya siya may dual nature. Kaya si Jesus Christ, 100% man, 100% God. Okay, hindi lang siya Diyos, tao rin siya. Talagang 100% nung siya ay nandito. Okay, kaya nadamayan niya tayo. At ginawa niya yung example na dapat natin gawin. Okay, kaya dapat tayo nag-iibigan. Sabi ni John. Okay, kaya dito na tayo, John chapter 3. Tapos na tayo sa 1 and 2. Ngayon, 1 John chapter 3. Ang mga anak ng Diyos, sabi rito, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan na ang totoo, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Pagdating ni Jesus Christ, doon, masigit natin siyang makikilala. Kaya nang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap ng maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Kaya kung ito yung ating gusto, dapat sinisikap natin maging malinis kagaya ng nabuhay si Kristo dito sa mundo. Kaya naging talagang huwaran sa lahat ng pagkakataon. Ang bawat nagkakasala ay lumalabog sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya ano yung definition ng kasalanan? Paglabag sa kautusan o pagsuway. Pagsuway kasi paglabag, pagsalungat. Okay? Kaya yung pinag-aaralan natin madalas, kasalanan, pagsuway sa utos. Okay? Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino man gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Kaya sa ating buhay, dapat gawin natin yung katuwiran ng ating Panginoong Hesus na huwaran sa ating buhay na ito. Bagamat nandito tayo sa mundo na hindi natin maiwasan hindi magkasala, pero mayroon naman tayo pananampalataya kay Jesus Christ na siya ang gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya kung tayo ay nagbagong buhay na talaga magbagong buhay na tayo. Sapagkat nananatili sa kanyang buhay na galing sa Diyos. Hindi na kasi siyang gumagawa sa sarili niya, ang Diyos na. Kaya kaya niya nang magbago sa kanyang buhay. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Note nyo to hindi maaaring magpatuloy. Ibig sabihin, hindi sinabi rito talagang hindi ka na nagkakasala. Kundi sinabi, hindi na nagpapatuloy. So, ibig sabihin, meron ka ng paglalaban sa sarili mo na dapat ang nangingibabaw yung buhay ni Kristo na tinanggap mo sa buhay mo. Amen? Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino ang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kapag tayo may galit sa ating kapatid, kapwa, okay hindi tayo anak ng Diyos, kaya ang bigat nito. Paano yan, Pastor? Naiinis ako sa kapatid ko. Okay, paano yan? Hindi ko siya magawa ng mabuti. Wala akong malasakit sa kanya. Isipin niyo yan. Pray tayo sa Diyos, Lord, bigyan mo po ako ng pag-ibig na kagaya ng pag-ibig mo, lalo na sa aking kapatid na kinamumuhian ko. Pray tayo. I-surrender natin sa Diyos yun. Ibaba natin ating kalooban at hilingin natin sa Diyos yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ang Diyos ang gagawa nun. Hebrews 10:9, I will do it for you. Yung bagay na hindi natin kaya ng Diyos yun. Kaya lapit lang tayo sa Kanya. Yung imposible sa atin, hindi imposible sa Diyos yan. Kapag hindi mo kaya, hilingin mo sa Diyos, ibibigay niya. Sabi ng Bible, wala pa kayong hinihiling. At humiling man kayo, hindi kayo pinakikinggan kasi mali ang inyong
hindi tama yung paghiling. Dapat hilingin natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Lord, loobin mo nawa ito sa aking buhay. Okay? Ito ang mensahe na narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo, sabi rito. Kasi yun naman ang utos. Love your God with all of your heart, with all your strength, with all your soul. Okay? And love your neighbor, sabi ron. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya ay kampo ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Okay? Si Cain, sa Genesis 4:7, binabalaan ng Diyos, Cain, ang iyong puso, binabalaan siya, kaya lang hindi niya sinunod ng Diyos. Talagang nagdesisyon siya na patayin pa rin si Abel. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan. Okay? Kasi kapag tayo ay nabubuhay sa buhay ng Diyos, talagang salungat tayo sa sanlibutan. Kasi ang sanlibutan ay puro ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. 1 John 5:19. Okay? Nalalaman natin lumapit na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang di umiibig ay nananatili sa kamatayan. Kaya kapag tayo makasarili, tandaan natin ito. Tapos, namimili tayo ng mga tao lang. Gusto natin pansin, gusto lang natin tulungan. Hindi natin ipapakita yung pag-ibig natin sa kapatiran yun, sa kapwa. Dapat pantay ang tingin natin sa lahat. Huwag tayo magtatangi. Kaya sabi ng Santiago, kapag may pumasok dyan, may sulsi yung damit, at pinaupo mo yung maganda yung suot, nagtatangi ka na. Mali na yun. Kaya dapat pantay. Sa mabutit masama, pantay lang dapat ang tingin natin kasi pare-pareho yung mga nilalang ng Diyos. Mga kapatiran natin sa totoo lang. Okay, maraming tao na pupot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Pero yun ang bigat ng salita dito, mamamatay tao ka pag nagagalit ka sa iyong kapatid. Napupuot, nagagalit. At dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Kaya ba natin gawin yun? Yung talingura mo yung buhay mo para sa mga taong gusto maligtas ng Diyos sa makasalanan, di ba? Mahirap, di ba? Ba't ko tutulungan yun? Hinahamok ako nun. Tama? Ba't ako tutulungan? Tigas ng ulo nun. Kaya doon natin may pakikita na talaga nga sa atin ang Diyos. Pero kung hindi natin kayang gawin yun, isipin natin, baka hindi ba talaga tayo nawawala sa dati nating buhay, nasa sanlibutan pa rin tayo. Kaya mag-iba tayo. Yun nga, yung pinag-usapan ng Brother Rodolfo, pag-iba kayo. Roma 12:2. Kasi kung pareho lang tayo ng ginagawa ng mundo, hindi tayo nakakapag-iba. Sabi rito, mamamatay tao tayo. Ang hibigat, di ba? Kasi lahat ng pagkakataon, huwag nating dagdagan, bawasan ng banal na kasulatan. Yan. Lalo na ngayong mga Christian tayo, mga tinatawag natin sariling born again. At ano pa, tayo yung mga tagapagturo na rin, mga pastor. Kaya nakakalungkot din kung minsan, mga lingkod din ng Diyos. Talaga makikita din natin na talagang may mga question pa din. Ako nga sa buhay ko, dami ko rin question sa sarili ko. Patuloy ko dinadalangin sa Diyos. Lord, tulungan mo ako kasi ang dami ko sablay. Pero salamat sa iyong salita na iituwid. Kasi kapag ganyan, ipinapakita ng Diyos sa iyo yung mga mali mo, magala ka niyan. At magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Kasi gagaya nung sharing ko nung sa live sa Facebook kanina, tinatakpan kasi ng Diyos yung mga mata ng tao para hindi makakita. Habang awa ng Diyos, minumulat niya yan. Pag nakita mo yung mali mo sa iyong sarili at natanggap mo yon, purihin ng Diyos. Bakit kinahabagan ka ng Diyos? Dahil pinakita sa iyo yung mali mo. Pero yung mali mo, nakikita mo na, hindi mo pa natatanggap sa buhay mo, kabahan ka nun. Kasi baka talagang tinatakpan ng Diyos yung mga mata mo at pag-iisip mo. Mahirap matulad sa Paraon. Hindi ko sinasabing hindi naligtas yung Paraon, pero alam natin yung istorya ng Exodo. Kung paano pinatigas ng Diyos yung puso ng Paraon. Yung Diyos ang nagpatigas ng puso ng Paraon.
Kaya grabe siya katigas. Nakita niya na yung kapangyarihan ng Diyos, hindi pa rin siya naniniwala. Naniniwala siya, nagbabago yung isip niya kasi nga, ang Diyos ang nagpatigas ng puso niya. Hindi magkaroon ng pag-ibig, hindi magkaroon ng pagmamalasakit sa mga tao. Di ba? Namatay na nga yung mga panganay na anak, yung mga salot, di ba? Na-permission na yung mga nasa sakupan niya. Okay lang sa kanya yun. Hindi yan totoo. Kaya rin niya na mga mahikero ko. Di ba? Ganon, hindi niya makita yung katotohanan na hindi kaya gawin ng tao yun. Tama po ba? Kaya isipin natin yung kapag yung isang mali, ipinakita na sa iyo ng Diyos at hindi ka nagbago, may problema ron. Okay? Baka mamaya, ikaw talaga matigas ang ulo o tinatakpan na talaga ng Diyos yung iyong kaunawaan. Kasi ang Diyos ang nakakaalam nun sa buhay mo. Okay? Pero kung ikaw ay talagang naniniwala sa Diyos at nakikita mo na at pinakita sa iyo ng Diyos yung mali mo, ang pinakabagay na dapat mong gawin, lumuhod ka sa Diyos, maging humble, magpasalamat ka una, at humiling. Lord, humingi ng tawad at humiling na nawa, baguhin ng Diyos yung buhay natin. Hindi kasi natin kayang baguhin yung sarili natin. Pag binago mo yung sarili mo, ang labas mo yung religyoso kang tao. Lagi natin yung tinatapik. Ano yung religyosong tao? O ano ibig sabihin ng religion? Pamumuhay sa sarili. Ginagamit yung kaalaman niya, ginagawa niya yung tama. Okay? Ano definition ng religion? Sa salitang Latin, ano yung religion? Religare. Sa salitang Latin, ang religion, ulitin natin, religare. Ano ibig sabihin nun sa English word? To tie our broken relationship. Okay? Tandaan niya na para kapag may tatanong, alam din natin sagutin. Kasi pag tinanong, what is religion? Religion, Jesus Victorious Calvary Church, Iglesia ni Cristo, di ba? Ano ba? Catholic, religion, ano pa? Adventist, hindi po yun. Okay? Hindi yun ang ibig sabihin, tatak yun ng mga relihiyon na itinatag ng tao. Okay? Tama ba ba? Pero ang Jesus Victorious Calvary Church, hindi ito religion. Okay? Kasi ito'y personal na relasyon sa Diyos. Tayo mga born-again Christian, may mga buhay na patuloy nagbabago na may relasyon sa Diyos. Ephesians, tayo may malaya ng relasyon sa Diyos nang namatay si Jesus Christ at muli nabuhay sa cross. Okay? Ang religion, sa salitang Latin, religare. Okay? Ano naman po ang meaning niya sa English word? Meaning, to tie our broken relationship to God. Sa Tagalog, muling idugtong yung naputol na relasyon sa Diyos. Pastor, bakit naputol? Saan nagmula yun? Saan? Sa kasalanan kala Adan. O, kaya nga sila nawalay sa Diyos. Kasalanan, pagsuway, sabi rito, nasa na kanina, yung kasalanan. Lumabag sila sa utos. Anong verse yung Brother Nero? Nawala na naman ako. 5. Ayan. Ito, 4. 1 John 3:4. Ito yung kasalanan. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Ibig sabihin, ang kasalanan paglabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kasalanan paglabag sa kautusan. Pagsuway. Ayan yung utos na nilabag nila Adan. Huwag niyong kainin ang bunga ng punong kahoy na bibigay kaalaman sa mabuti at masama. Utos yun ng Diyos. Ngayon, ang kasalanan paglabag doon. Ang definition niya, pamumuhay sa sarili. Kasi ang ginawa ni Eva at Adan, nagdesisyon sila sa sarili nila, nakaisipan, kaalaman. Kasi sinabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. Ngayon, tumatak sa isip nila yun. Oo nga, mukhang maganda. Magiging parang Diyos kayo, sabi ng ahas. Oo nga, nag-isip sila sa sarili nila. Maganda maging Diyos matikman nga. Okay, wala. Huwag niyo lang hanapin sa Bible yung matikman nga. Wala talaga yun. Isip nila yun, gano'n. Mukhang maganda yun, masarap. At saka, kita niya yung bunga, mukhang masarap sa paningin, di ba? Gaya. Hindi siya nagtanong kay Adan, si Eva.
Dapat yung magtatanong siya, double check kay Adan. Di ba? Ay hindi kasi ako inutusan ng Diyos. Pero ang asawa ko yung nakakaalam niyan eh. Tama po ba? Kapag may hindi ka alam, kanino ko magtatanong? Natural siya may nakakaalam. Tama? Kaya dapat nagtanong ko siya kay Adan. Hindi siya nagtanong kay Adan. Kung di nag-desisyon siya, kainin na agad. At ito naman si Adan, nang nakita niya yung babae, laman ang aking laman. Buto na aking buto. Kaya yung babae, kaya yung lalaki, kaya yung babae eh. Laman niya yun eh. Okay, mahal niya yun eh. Hanggang siya kay Eva nung ginawa ng Diyos, hanggang siya eh. Wala, doon yung attention. Kita yung maraming mga, kahit mga Christian, pag nagkakaroon ng kapareha, nandiyan na sila nakapokus, yun na yung Diyos nila eh. Yung mga, minsan asawa na nila, minsan girlfriend na nila, yun na yung nasusunod eh. Yun ang totoo eh. Di ba? Nanga na sila, kagaya ni Adan, nanga. Kung gusto na yung asawa nila, doon na sila. So, pag sinisitan, sunod na agad, di ba? Mali yun. Kasi, ang lahat ng mga bagay o tao, tumatayo sa katayuan ng Diyos sa buhay, idolatry yun. Kaya hindi ko sinasabi, kaumbuyan niya yung asawa niya, girlfriend eh. Dapat, huwag lang silang papalit sa katayuan kasi magiging idolo niyo sila. Kaya kagaya ni Adan. Kaya siya kasala. Ngayon, si Eva, hindi nagtanong kay Adan. Nagdesisyon siya, kinain niya yung bunga at hindi nun. Ay, Adan! O, inalok niya pa si Adan. At naman si Adan, dapat, bakit mo kinain? Di ba? Walang ganun nangyari. Utos ng Diyos, huwag kainin yan. Pero sabi ng ahas kasi, Eva, halimbawa, ganun lang. Sabi ng ahas, hindi tayo mamamatay, magiging para tayong Diyos. Ganun ba? Pero, teka lang. Tanungin muna natin yung Diyos kung totoo yun. Dapat ganun ang mangyayari. Walang ganun nangyari. Ang nangyari, kinain din ni Adan yung bunga. Nagdesisyon din siya sa sarili niya. Kasi kapag hindi ka nagdesisyon sa sarili mo, magtatanong ka sa isang nakakaalam. Double check. Tama? Wala tayong gano'n. Kaya sabi ng Bible, maging matalino kayo. Kagaya ng ahas. Diba? Maging maamo. Kagaya ng kalapati. Yung kalapati, bumabalik ka palagi sa amo niya eh. Si Adan hindi bumalik sa Diyos para magtanong. Kundi, dahil siya ay sa sarili niya, may nakakaalam niya rin yung sa palagay niyang tama. Hindi tayo mamamatay, magiging baon, maganda yun. Sige nga, matikman na rin. Diba? At dahil sa laman niya, sinunod niya si Eva. Okay? Kaya yun ang problema. Kaya tayo, nakita na natin yung scenario doon sa buhay natin ngayon, dapat hindi na tayo maligaw. Okay? Maging leksyon sa atin yung buhay ni Eva at Adan. Kaya nagkaroon ng kasalanan. Kasalanan, pagsuway, pamumuhay, gamit ang sarili niyang desisyon. Kaya sila Eva at Adan nagkaroon ng kasalanan, namuhay sila sa sarili nilang desisyon. Kaya ang kasalanan, pamumuhay, ginagawa ang tama, gamit ang sarili nilang lakas, kaalaman, at gamit ang sariling lakas, kaalaman, kakayahan. Ayan ang kasalanan na tinatawag. Pamumuhay sa sarili. Wala kang sinunod. Kasi dapat tayo nabubuhay, sinusunod yung kautusan ng Diyos. Kaya, ang definition ng kasalanan sa 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Okay? Paglabag sa kautusan o pamumuhay sa sarili. Okay? Tapos, parang similar lang siya sa religion. Sa reliyosong tao. Religion to tie our broken relationship. Ang religion, dinudugtong niya naman, kasi si Eva at Adan, naputol yung relasyon ng Diyos sa kanila. Yung sila kasala, nalayo. Sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan, sige brother Miron, kung kaya, tingnan nyo, walang, Isaiah 59:2, hanggang wala pa siyang dot. Mamaya may itim na yan eh. Okay. Isaiah 59:2. Sige. Isaiah, ang masasama ninyong gawa. Alam mo sa mga gawa nila Eva at Adan, ano? Yung sinuway nila utos ng Diyos. Ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos, kaya sila nakalayo. Ganon din tayo. Nagkasala kayo, o tayo na. Kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kaya yung kasalanan yung naglalayo. Nawawalay tayo sa Diyos. Yun yung kasalanan. Naglalayo. Dahil sa kasalanan natin, nawawala yung relasyon natin sa Diyos at kailangan madugtong yun. Okay?
Kaya ang religion, sa salitang Latin, relegare, muling idudugtong yung naputol na relasyon ng tao sa Diyos. At ang sabi ng Roma, ang mga tao ay naghaka-haka patungkol sa Diyos. Okay? Nag-isip ng mga bagay na hindi nila alam. Gumawa sila ng paraan para idugtong yun, kaya nagkaroon ng mga reliyon. Tama? Sumapit kayo sa amin. Maliligtas na kayo. Tama? Ang gumawa na niyan, yung reliyon na tinatag ng tao. Mali. Bakit? Kasi ang bagay lang na, ang tanging makapagdudugtong lang ng relasyon ng tao sa Diyos ay dapat banal din sapagkat ang Diyos ay banal. At si Jesus yun, na dapat mamatay sa cross para hugasan ng banal ng dugo yung ating kasalanan. Amen? Kaya ang religion na tinatawag si Jesus Christ. Kaya lang, tatak ba yun ng sekta? Hindi. Dapat meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Okay? Makukuha ba? 1 Timothy 3:16 ba? Nero, tama ba? Tama kaya yun? 1 Timothy 3:16 ba yun? Yan, tama. Hindi makakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Yan, relihiyon. Okay? Hindi ito yung katak ng simbahan. Ito ang relihiyon talaga. Siya'y nahayag. Salitang pantukoy, siya'y. Lagi natin itong, binalo natin i-review para may maliwalag. Tandaan natin pag nagbasa tayo ng Bible, yung mga salitang ginagamit, salitang pantukoy. Meron, ibig sabihin pag siya'y, anong unang pumapasok sa isip mo? May tinutukoy na personalidad. Ngayon, may nakita ba tayong personalidad sa mga tatak ng ating mga relihiyon na itinatag na tao? Wala. Kaya, siya'y nahayag. Maaari na idugtong yung pangalan ni Jesus, kaya nagkaroon ng personalidad. Tama? Pero hindi siya yun. Kasi hindi yung relihiyon na tinatag ng tao ang may dugong banal. Ang tanong doon, kung yung nagtatag ng relihiyon ng tao na yun, matuwid ba yun? Galing ba yun sa Diyos? Hindi, kasi anak lang din ng tao yun na mula kalaibatadad. Kaya hindi siya magiging banal kahit kailan. Si Jesus naging banal at matuwid na tao. Bakit? Hindi talaga siya galing sa sperm cell ng tao. Okay? Pag binasa natin yung Matthew, siya ay galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Buo siyang nilagay sa sinapupunan ni Mary by the Holy Spirit. Okay? Kaya si Jesus Christ, 100% man, 100% God. Kasi niluwal siya ni Mary, kaya siya tao. Okay? At siya 100% God kasi galing siya sa Diyos. Anak siya ng kaisa-isang Diyos. Amen? Kaya siya ay may dual nature. 100% God, 100% man. Si Mary, virgin. Nung niluwal niya si Jesus, walang bahid ng karumihan. Kaya siya banal. Okay? Hindi siya galing sa sperm cell ni Joseph na nakakaisip ng mga bagay na may kaugnayan sa dugo ni Adan. Si Mary nasa dugo ni Adan pero siya virgin. Wala siyang bahid. Okay? Kaya si Jesus Christ, banal pinanganak. At ang dugo niya na nananalaytay ay banal talaga. Okay? Hindi may kakailan na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag ng maging tao. Si Jesus Christ yung tinutukoy ng relihiyon. Pinatunayan matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral ng mga hintil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Amen. Yung relihiyon na tinutukoy, si Jesus Christ. Ngayon, itinatag ba yun ng tao? Hindi. Okay? Si Jesus Christ, ibinigay ng Diyos para sa atin, para mamatay sa cross. Magandang umaga, brother, hallelujah. Yan, tandaan natin. Yan ang malinaw. Ang relihiyon na dapat natin at dapat magdugtong ng relasyon natin sa Diyos ay sino? Si Jesus. At hindi yan itinatag ng tao. Okay? Pinadala ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ngayon, anong dapat natin gawin? Kailangan ba tayo sumapi sa relihiyon para maidugtong yung relasyon sa Diyos? Hindi. Dapat yung relihiyon, yung pupunta sa atin. Ang kailangan natin gawin, magiging bukas yung puso natin sa relihiyon na yun. Kasi ang relihiyon na yun, si Jesus yun. Natitira, dapat sa puso mo para gawin kang ecclesia.
Ano yung iglesia? Pamumuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi yung reliyon. Kasi nga ang reliyon, si Jesus, siya eh. May personalidad na tinutukoy yung reliyon. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Ayan ang tunay na reliyon. Sino? Siya salitang pantukoy. Pag nagbasa ng Bible, no, lagi salitang pantukoy, singular, plural, yung mga bagay na yan, sa alang-alang natin, capital letter, okay, pagka-capital letter H, Holy Spirit. Espiritu, capital letter S, Holy Spirit ang tinutukoy. Pag small letter, maaaring espiritu ng Diablo, maaaring espiritu ng tao lang. Kaya yung mga bagay na dapat natin sa alang-alang pag nagbabasa ng Bible. Siya'y, sabihin may personalidad na tinutukoy at walang ibang naging tao. Pagka siya'y nahayag ng maging, pag naging tao ka, ano ka? Iba kang being. May iba kang kaanyuan. Tama, naging tao ka lang. Okay? Pinatunayang matuwid ng Espiritu. Matthew chapter 1, piniliwanag niya si Jesus sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu at nakita ng mga anghel at saksi mga anghel. Ipinangaral sa mga hindi na sa atin. Ngayon pinapangaral. Pinaniwalaan ng lahat. At si Jesus Christ, yung anak ng karpintero, kilala buong daigdig. Tama. Itinaas sa kalangitan. Siya'y namatay at muling nabuhay, umakyat sa ngayon nasa kalang trono ng Diyos. Si Jesus. Yung reliyon. Ngayon, gagawin natin. Tatanggapin natin siya sa ating buhay. Dapat makikipag-isa. Okay? Hindi kasasapi sa reliyon na itinatag ng tao kasi hindi yung reliyon. Si reliyon si Jesus. Ang gagawin mo, magkakaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Kaya lang, individual yun. Hindi lahat tayo, lahat tayo dito. Hindi naman tayo pare-pareho ng iniisip, ng nararamdaman. Kaya, ang nakakaalam na ikaw at ang Diyos sa buhay mo. Okay? Hindi tayo pwedeng siya magtago sa Diyos. Kaya yun ang reliyon. Si Jesus na tinanggap mo sa iyong buhay. Para maging iglesia, na mabuhay ka, si Jesus ang iyong Panginoon, Hari, at Diyos ng buhay mo. Tawag doon, nabubuhay kang ulo si Kristo, ikaw ay parte ng katawan, iglesia. Ayun ang iglesia. Mga individual na tao, ginawang Hari, Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Hesus. Yun yung paliwanag sa iglesia. Ang ibig sabihin niya, mga individual na tao nabubuhay, ginawang ulo si Kristo at tayo naging katawan. Sa ulo natin, ano yung meron? Utak. O isip, utak. At ano ang nagpapagalaw sa ating katawan? Yung isip, yung utak. Tama, yun si Jesus dapat. Kaya ka gumagalaw dahil sa kapangyarihan ni Jesus na pinaghari mo sa buhay mo. Tama? Ganun yan. Kaya ang gagawin mo, mabubuhay ka sa buhay ni Jesus. At titignan ka ng Ama na banal na nabubuhay sa buhay mo. Hindi na ikaw ang nakikita ng Ama, kundi si Jesus na tinanggap mo bilang reliyon mo sa buhay mo. Ang tinitignan ng Ama, hindi na ako. Ang bawa ako si Ronnie. Ang tingin sa akin ng Ama, si Jesus na nabubuhay sa buhay ni Ronnie. Okay? Kaya yun. At ang pangalan ko ngayon nakatala na sa aklat ng buhay. Kapag nakita na ako ng Ama na nabubuhay na ako sa buhay ni Jesus, yun. Yung Holy Spirit nakikita niya na sa'yo dahil si Jesus yun ang tinanggap natin sa ating buhay. Ang tawag doon, born again. Unless man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. John 3:7, lahat kayo kailangan panganak muli. Lahat kayo dapat tanggapin si Jesus Christ sa buhay niyo bilang Hari, Panginoon at Diyos. Okay mo ba, malinaw? Yun yung ibig sabihin ng reliyon. Kasi pag ano yung reliyon mo? Di ba? Ano yung reliyon mo? Tayo, ano sasabihin natin? Born again, di ba? Yun naman talaga sabihin mo. Alam na lahat eh. Pero dapat alam mo paliwanag. Pero kapatid, alam mo, ang totoo lang, wala kaming reliyon. Okay? Non-sectarian full gospel kami. Kami yung mga tao may personal na relasyon kay Jesus. Kasi ganito yan. Ang reliyon ganito. O kaya mo na paliwanag. Ganun po ba yun? Di ba? Ngayon, may pagkakataon ka na mag-share. O gusto mo bang matuto ng iba pang mga bagay? Minsan sama ka sa akin sa church. Di ba? Okay, but part of evangelism. Okay po ba?
At least alam mo paliwanag, ganun ka sa labas, sa mga taong may mga reliyon, 10 taon, 20 taon, 30 years, iba pa nga, sabi nila, hanggang mamatay na ako, dito na ako, nakakalungkot. Hanggang mamatay ka na, hindi ka na maliligtas nun. Hindi alam ng karamihan na si Jesus pala ay reliyon na dapat nilang tanggapin sa buhay nila bilang relasyon. Diba? Paglabas mo ng bahay mo, dami palang mapapahamak. Kaya nandito tayo para gamitin sa kanila. Sabi ng Judas, agawin ninyo sa apoy ang mga mapapahama. Kaya sabi ni Jesus sa atin, Matthew 28, go and make disciple. Kaya yung mga alam natin, dapat i-spread natin yan. Huwag natin sarilinin. Sabi ng John, chapter 3, dapat mahal natin yung kapatiran natin. At ang pinaka-the best na bagay na pakikita natin mahal yung kapatiran, yung ma-share yung salita ng Diyos na napakinggan natin ngayon. Tama po ba? Kasi pag hindi mo ginawa yun, sabi rito, mamamatay tao tayo. Napupuot ka sa iyong kapatid. Ayaw mo siya maligtas. Tama ba? Binasa natin kanina ulitin natin. Ang mga anak ng Diyos. Tignan ninyo, 1 John chapter 3. Kaya kung may Bible kayo, pwede nyo sundan. Nagsisimula na naman yung brother Nero. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Pero yun ha. Ang pag-ibig ng Diyos, tingnan natin kung gaano kalaki. Tinurin niya tayong anak niya. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Totoo naman. Maraming tao hindi kilala ang Diyos. Kilala nila ang Diyos, kaya lang hindi nila kinikilala. Okay? Iba kasi ang kilala mo lang sa kinikilala mo. Ang kinikilala mo, meron kang pagsunod na ginagawa with action. Okay? Ang kilala mo lang, wala lang. Kilala ko yan, alam ko yan eh. Yun. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi panahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Kaya tayo dapat malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. What is sin? Living by own. Tama? Pamumuhay sa sarili. Paglabag sa utos ng Diyos. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating kasalanan at siya ay walang kasalanan. Naparito si Kristo para bigyan tayo ng kaligtasan. Okay? What is salvation? Deliverance from sin and its consequences. Ito, 1 John 3:5. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating kasalanan at siya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa kasalanan sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya pag sinabi natin, nasa Diyos ako, anak ako ng Diyos, dapat hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Meron ka ng self-control na tinatawag. May bunga ng banal na Espiritu. Self-control. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala, tandaan nyo, hindi sinabi rito hindi na nagkakasala. Hindi nagpapatuloy. So, ibig sabihin kasi hanggang nasa mundo tayo, sabi ng aklat sa ibang bahagi ng kasulatan, hindi natin may iwasang hindi magkasala. Kaya lang, meron na tayong pagpipigil sa sarili. Meron ng nabubuhay sa atin na lakas na nagmumula sa Diyos. Okay? Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita, hindi nakakilala man sa Kanya. Pero kapag ikaw ay patuloy pa rin sa pagkakasala mo, sinasadya mo rin yun. At hindi mo nakikilala pa ang Diyos. Hindi mo pa nakikilala pa si Kristo. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Kaya hanapin natin palagi ang katuwiran ng ating Panginoon. Okay? Paano? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God. Hanapin ang paghahari ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagka nakita natin ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay, idaragdag niya yun. Okay? Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasalanan ng dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So ibig sabihin, ang mga taong tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay yung mga taong hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Okay? Ngayon, ang tanong sa buhay natin,
Na tayo ang nakakaalam. Sino rito yung nagpapatuloy pa sa pagkakasala hanggang ngayon? Di alam niya ng mali, ginagawa niya pa. O, di ba? Yung sinasadya ko. Kasi may sinasadya, may hindi. Di ba? Di ba? Ganun eh. Alam mo sa sarili mo yun. Pag alam mo yun, lagi mo sinasadya na parang hindi ka na nakukonsensya sa ginagawa mo, tandaan mo yan, baka, baka hindi ka tanggapin ng Diyos. Ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy. Kaya, ang Diyos, tandaan niyo, all-knowing God yan. Omniscient God. All-knowing. Alam niyan ang mga bagay na ginagawa natin hayag man o lihim. Yung iniisip mo ngayon dyan sa upuan mo, alam niya yan. Yung paglabas mo yan, yung gagawin mo mamaya, alam niya yan. Yung nakaupo ka dyan, yung ginagawa mo, alam niya din yan. Amen. Okay? At sabi rito, kapag nagpapatuloy ka sa mali mong ginagawa, alam mo, nasa church ka, ano ba yung dapat mong ginagawa sa church? Makinig. Magseryoso, mag-focus. Eh yung isip mo layo, ano sa kayo makalaro ko din sa labas, may pupuntahan pa ako mamaya. Eh yung nasa isip, alam ng Diyos yun. Nagkakasala ka nun. Sa isip, tama? Dapat, diyan natin si Job, nakakapagpigil siya. Sabi doon, nakapagpigil siya sa pananalita, hindi siya nagkasala sa salita. Okay? Bagamat sa isip, yan, nagtataka siya, ano yung dito, hindi dapat ako magkaroon ng ganitong pagdurusa, di ba? Kaya dapat may pagpipigil tayong ginagawa. At alam din ng Diyos yung battle na yun. Yung nangyayari sa ating loob. Alam ng Diyos yun. Kung tayo nananagumpay o hindi. Kaya pwede tayo tumawag sa Kanya. Kaya pag naupo ka dyan, reviewin mo yung sarili mo. In Jesus' name, Lord, bigyan mo ko ng lakas para magkaroon ng focus. Pero kung di mo ginagawa yun, nananalo yung kaaway sa battlefield. Ang battlefield ng good and evil, yung utak natin. Amen? Tandaan yan, ang battlefield ng good and evil, yung ating mga isip. Naglalaro yan. Diyan tayo nagkakasala. Okay? Kaya napakahalaga yan na dapat na susuri natin ang ating buhay. Ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat ang nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Bakit? Kapag ang Diyos ang nananatili sa'yo, bakit hindi ka makakapagpatuloy sa pagkakasala? Kasi iglesia ka na. Ano yung iglesia? Nabubuhay? Ulo mo si Kristo. Hindi na ikaw ang nagdidesisyon sa'yo. Si Kristo na. Pinaitulong mo na sa Kanya yung buhay mo. Kaya ang sino mang nagpag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Napalitan na ng bago. Tama? Hindi na ikaw. Yung nabubuhay sa'yo, si Jesus na. Kaya hindi ka ang magdidesisyon kundi siya. Sumusunod ka na lang. Iyon ang pamumuhay sa buhay ng Diyos. Okay? Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. Yan yung sinasabi natin. Kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Pero yun, may anak ng Diablo. Sino anak ng Diablo rito? Taas kamay. Oo na nga, amen. Pero pag nanagumpay ang Diablo sa inyo, anak kayo ng Diablo. Anak kayo ng Diablo. Ganun yun. Pero pag nanagumpay ang Diyos sa buhay mo, anak ka ng Diyos. Kasi hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Ganyan yung ang sinasabi ng aklat na ito. Dito natin makikilala, kapag ikaw nakikita mo yung sarili mo, nararamdaman mo sa buhay mo, nagkakasala ako Lakas ng dating ng kasalanan sa akin, mukhang nananalo sa digmaan ng Diablo, tapos nagpe-pray ka, Lord, tulungan mo ako. Alam ka ng Diyos, kasi alam mo mag-desisyon ng tama. Pero kapag nagkakasala ako, sarap Okay Okay pala to? Ganito na lang ako, magparoon. Hindi ka anak ng Diyos nyo, anak ng Diablo, kagaya ni Cain. Pinaalalahanan ng Diyos. Diba? Kayo ng iyong puso. Merong galit. Kailangan mapaglabanan mo ito. Yun yung free will na sinabi ng Diyos. Genesis chapter 4, verse 7. Kailangan mapaglabanan mo ito. Ang Diyos, binibigyan tayo ng kalayaan para piliin kung sino yung magwawagi sa digmaan sa ating utak, sa ating eklesiya dapat ang magwawagi. Na dapat si Jesus. At tayo magdidesisyon nun. Kasi alam na natin yung salita ng Diyos Kaya lang, ikaw ang magdidesisyon nun. Kasi meron kang kalayaan sa pagpili. Amen? Kaya huwag kayong, para sa akin mali yung katuruang hindi totoo ang free will. Wala sa Bible nun. Tinuturo sa Bible, meron tayong kalayaan. Malaya, relasyon sa Diyos. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Okay? Kaya,
Hindi totoo. Para sa akin ha, ewan ko lang sa inyo. Kasi may mga nagtuturo, hindi naniniwala sila sa free will eh. Kalooban ng Diyos ang lahat. Diba? Eh ba't hindi na lang niloob ng Diyos na maging matawid si Adan? Eva. Tama? Binigyan niya ng kalayaan silang mamili na gusto nilang desisyon nila. At pinili nila Eva at Adan na mag-desisyon sa sarili nila. Kaya lumabas yung kasalanan pag-desisyon sa sarili. Kaya kung ayaw natin magkasala, gamitin natin sa tama yung free will natin. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya, ang linaw dito. Yan. Dapat, piliin natin yung tama. Ang desisyon ng Diyos sa buhay natin. Si Jesus, pagariin natin sa ating buhay. Okay? Genesis 4:7. Ang Diyos nagpaalala kay Cain. At hindi niya pwedeng saklawan ng Diyos yung desisyon ni Cain, makapangyarihan ng Diyos eh. Tama? Pero nagpaalala lang siya. Sige, Genesis 4:7, Brother Nero. Genesis chapter 4, verse 7. Hanggat hindi pa lumalaki yung ta. Okay. Nag-ano siya talaga, no? Genesis 4:7. Kung mabuti ang iyong ginawa, ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan, katulad ng mangbangis na hayop na laging nag-aaba upang lapain ka. Nais itong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Pinayuhan niya pa si Cain, pinaalalahanan. Kailangang mapaglabanan mo ito, sabi niya kay Cain. So, ibig sabihin, si Cain, sinabihan niya, dapat mapaglabanan mo yan. Yung puso kasi niya, nakikita ng Diyos. Galit siya. Kung masama naman ang iyong kasalanan, katulad ng mabangis na hayop. Galit na galit siya kay Abel eh. Nagsiselo siya eh. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan, katulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aaba upang lapain ka. Nais itong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Kaya ang Diyos lagi nagpapaalala yan. Kaya may mga salita niya. Pinapaalalahanan tayo naman dapat makinig sa kanyang paalala. Magdesisyon ka dapat ng tama at huwag kang magdedesisyon gamit yung sarili mong nalalaman. Kasi bakit? Pag nagdesisyon ka sa sarili mong kaalaman, ano mangyayari sa iyo? Magiging religyoso kang tao. Na ginagawa yung tama, gamit ka lang. Kasi dapat tayo sumusunod sa pamantayan ng Diyos. At dapat ang Diyos ang nasusunod sa buhay natin. Hindi tayo. Hindi kasi tayo Diyos. Okay? Kapag sinunod mo yung sarili mo, ang Diyos mo, sarili mo. Okay? Pastor, ano ba yung sample na sinusunod mo yung sarili mo? Hindi ang Diyos. Na yung tama na sinusunod mo yung sarili mo. Kasi may tama na tayong nalalaman eh. At nagiging masama pala yun sa paningin ng Diyos. Ganito yan. Kahit ilang milyong kabutihan pa ang gawin mo sa mundong ito, kung wala ayun sa salita ng Diyos, hindi mo dapat gawin yun. Okay? Sample. Meron isang tao, hindi ka binigyan, nangihingi ka, ngayon nagkaroon ka. Tama naman na hindi mo rin siya bigyan kasi hindi ka niya binigyan eh. Kasi meron naman siya eh. Di ba? Ginantihan mo siya. O, mali na yun. Hindi kasi utos ng Diyos yun. Gusto ng Diyos lahat. Pag-ibig. Ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya kapag hindi mo siya binigyan, sinuway mo na utos ng Diyos. Ikaw ang nagdesisyon nun. Ano pa? Eh, paano naman, Pastor, yung mabuting bagay na dinesisyon mo na mali sa paningin ng Diyos? Sample si David. Census ni David. Walang masama doon. Yung census, mabuti nga yun, nalalaman mo yung bilang ng mga hukbo mo. Nung panahon kasi sinensus niya, para malaman niya yung bilang ng hukbo niya kung gaano karami para digmaan eh. Para alam niya kung mananalo sila. Eh, ang problema, hindi naman yung dami nila ang nagpapanalo sa digmaan dahil yun sa Diyos. Kaya hindi niya kailangan mag-census at hindi inuutos ng Diyos na mag-census yan. Sa Bible, pag binasa mo, inuutos ng Diablo sa kanya yun. Pero mabuti yun. Wala namang masama doon. Kahit sabihin mong inutos ng Diablo, ano masama doon? Binilang mo lang naman. May nakita kayong masama sa pagbilang ng mga tao? Wala naman eh. Ngayon, bakit naging masama? Hindi utos ng Diyos yun. Na ginawa ni David. Kaya nagkasala siya at dahil doon, meron siyang consequences. Ang daming namatay na kababayan niya. Kaya sa 1 Chronicles chapter 21, mababasa natin yan doon.
kung ilan yung namatay, kung bakit siya nagkasala, at ano yung consequences na nangyari sa kanya. Okay? Kaya gagandaan ng loob ni David, si David, humble. Pag narinig niya na siya nagkasala, talagang nagkasala ako, inaako niya. Hindi na siya nagtuturo. Kagaya ni Saul. Kagaya nila Eva at Adan. Na nung nalaman na nagkasala sila, nagturo. Kasi yung ahas kasi yung babae Sabi ni Adan, di ba? Kasi yung babae Sabi naman ni Eva, kasi yung ahas Nagturo. Di ba? Si David hindi ganun. Tama? Hindi na tayo magtuturo. Ako, inating kasalanan natin gaya ni David. Si Saul, ganun din. Nagturo pa din. Bigyan mo pa rin ako ng karangalan, Samuel. Kasi, kaya wala naman kinuha yung mga bakian doon mo sa Kayawi. May dahilan pa. Kaya pag alam mo nagkasala ka, luhod ka sa Diyos, kagaya ni David, nagkasala ako sa Diyos. Amin niya. At dahil sa kanya, nakita niya, ang dami namatay, kaya luhod siya sa Diyos, hingi siya ng tawad, kaya tuwang-tuwa ang Diyos sa kabuhay niya. Kasi may humbleness, humility, talagang pagdakila siya sa Diyos. Okay? Yung pride kasi nagiging dahilan. Nagiging Diyos natin, sarili natin. Kaya tayo nawawalay sa Diyos. Amen po ba? Yan yun. Kaya tandaan natin lagi natin nagkabing religion Ginagawa, yung tama, gamit yung desisyon mo na nalalaman sa sarili mo. Dapat pamantayan ng Diyos yun. Okay? Kaya huwag natin gawin yun. Kaya pag nagtaki ka ng tao, wala namang masama doon. Kasi masama bang bigyan mo yung namimigay sa'yo? Ngayon, paano hindi namigay sa'yo, hindi mo bibigyan? Sino nagdesisyon? Ikaw kasi, binigyan mo lang yung may mabuting kalooban sa'yo. Ang tawag daw pagtatangi. At sabi ng Santiago, masama yun. Huwag mong gawin yun. Kasi yung hindi pagtatangi nakalagay sa Bible. Yung pagtatangi hindi inuutos sa Bible. Kaya, gaano mo kasama yung tao dyan sa palibot, yung utos ng Diyos ay kailangan masunod. Tama? Pero ginagawa ba natin ang tanong? Kahit Christian na tayo. Ayun ang question. Hindi na natin kailangan sagutin. Tayo nakakalam. Ang maganda doon na ipaliwalag ng Diyos sa atin. Amen? Alam na natin kung ano dapat natin gawin susunod. Kaya ang salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Ibig niya kasi tayong maligtas. Para makapagligtas din tayo ng kaluluwa. Hindi kasi natin pwedeng akayin kung bulag din tayo. Yung kapwa natin bulag. Tama? Kaya tinutuwid tayo ng Diyos. At magpasalamat tayo sa Panginoon kapag naririnig natin yung mga salita niya na nagtutuwid sa atin. Bakit? Hinihintulot niya na tanggalin yung takip ng ating mga mata at pandinig. Kasi ang Diyos, kinakahabagan lang tayo. Yung kaligtasan, habag at awa ng Diyos sa atin, hindi tayo ang gumawa niya. Dahil mabuti tayo, dahil magaling ako makinig, dahil matalino ako mag-aral, dahil alam ko yung salita niya, at gusto kong sundin yun. Hindi. Habag at awa ng Diyos sa atin yan. Kinahabagan ng Diyos ang gusto niyang kahabagan. At kinamumuhian ng Diyos yung gusto niyang kamuhian. Wala tayong magagawa pag ayaw sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi niya kay Peter, ganito niya kay Peter yung magiging wakas niya Ganito ka mamamatay, Peter. Medyo, kung ako si Peter, ganito mararamdaman ko. Wow, grabe naman yun. Takburo. Ang saklap naman nung bibitingin ako pati warit. Ang sakit. Paano naman ito si John? Yung nakasunod sa atin, paano naman yung buhay niya? Ano naman sa'yo? Kung gusto ko siyang buhayin, magpakailanman, di ba? Sabi niya, nung nakaraang tinuro natin, di ba? Si John. Ano naman sa'yo kung gusto ko siyang buhayin? Siyempre sabihin lang, sabi ni Jesus, ako ang nagdedesisyon ng lahat. Kasi ang kaligtasan, habagat awa sa atin ng Diyos yan. Hindi buhat sa ating mga sariling gawa. Wala tayong dapat ipagmalaki. Okay? Kaya hindi tayo porkit yumayaman, nasa atin ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Yun yung religious belief yan Yung mga ganyan Kaya karamihan sa tao, okay na sila sa buhay nila. Kasi okay na, masagana sila Diba? Kasi yun yung paraan nila na alam nila nasa kanila yung Diyos. Yung maganda yung buhay nila, yung umaangat sila sa kabuhayan, konti na yung problema nila pagdating sa mga pinansyal, mga ganyan, o sa mga pamilya. Kasi sa akin yung Diyos, kaya yung pananampalataya nila, hindi na nag-upgrade, doon na lang. At hindi nila alam, wala na silang nagagawa sa layunin ng Diyos sa buhay nila. Pero ano nga ba yung layunin ng Diyos sa buhay natin? Ano ba yung utos ng Diyos na dapat natin gawin? O yun yung dapat natin gawin.
habang tayo nabubuhay. Kaya lang, hindi natin nagagawa kasi nakukontento na tayo sa buhay natin ngayon. Sapat na yung binibigay ng Diyos sa atin. Okay? Akala natin yun na ang katibayan na nasa atin ng Diyos. Yun yung bagay na mali, na kaisipan na dapat mawala sa atin. Okay? Tama, isipin natin nasa atin ng Diyos, pero dapat isipin natin kung nasa atin ng Diyos, ginagawa natin yung bagay na gusto ng Diyos. Hindi sinasabi ng 1 John chapter 3. Okay? Kaya kung nasa iyo ang Diyos, dapat iniibig mo yung mga kapatiran mo. Pero kung hindi mo ginagawa yun, maaaring wala sa iyo yung Diyos. Okay? Ito. 1 John chapter 3 verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. May anak ng Diyos, may anak din ng Diablo. Diba? Dalawa yung Ama. Ang Diyos Ama makapangyarihan sa lahat at ang Diablo na nasa ilalim niya yung paghahari ng mundong ito. 1 John 5:19. Ang Diablo ang may kapangyarihan sa mundong ito. Okay? Kaya pwede siyang maging tatay ng mga tao hindi sumusunod sa Diyos. Okay? Ang sino hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid, pero yun ay hindi anak ng Diyos. Kaya kapag galing tayo sa ating kapatiran, o mga kapatid, bakit hindi tayo anak ng Diyos? Kasi dapat may concern tayo, may pag-ibig, may pagmamalasakit. Hulog na. Wala ata si Sister Nora. Okay? Nasagi yung baso. Mukhang salunod ka ata. Sinunod sa ating. Pinapangaral Hindi, joke lang. Nasagi niya yung baso. Okay? Nag-i-stretching siya pag sa pagkabay niya. Okay? Yun. Matuwid. Inaanto kasi siya. Okay? Kaya yun. Kaya dapat tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos. Para tayo magiging matuwid, dapat sinusunod natin si Jesus sa ating buhay. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan tayo. Kaya ito yung utos, magmahalan tayo. Hindi naman bago, noong pa utos yan eh. Noong Deuteronomy pa lang eh. Love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your soul, and love your neighbor, sabi nun. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya ay kampo ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Okay? Lalo na yung nakikita natin na yung ating kapatid ay nag-grow sa pananampalataya. Minsan, sino lang napapansin si church. Minsan may ganun tayo. Huwag tanggalin natin yun sa ating buhay. Bagkus maging masaya tayo. Ito rin natin higit ang iba sa atin para mas lalo tayo itaas ng Diyos. Amen? Huwag tayo naiinggit. Okay? Huwag tayong tumulad kay Cain. Namuhi siya sa kanyang kapatid. Kasi kapag namuhi ka sa kapatid mo, sabi dito, hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Kaya ako nga, sa totoo lang, kapatid ko, may kinakainis akong kapatid, pero alam ko mali, dinudul ko sa Diyos. Kasi matigas ang ulo. Lord, patawarin mo ako kasi naiinis talaga ako sa kanya kasi iba yung ugali niya eh. Pero dinudul ko sa Panginoon, walang tigil. At salamat sa Diyos, binibigyan niya ako ng self-control. Yan. Pagpipigil sa sarili at kalawakan ng pamala. Imbis na magalit ka na lang, idadalangin mo na lang siya sa Diyos. Magpapakumbaba ka na lang. Ganun ang nangyayari kapag dinudul natin sa Diyos. Huwag tayong magdesisyon. Kasi pag ikaw lang desisyon, mag-aaway kayo ng kapatid mo. Okay? Nang mahal mo sa buhay, mag-aaway kayo. Okay? Kaya ang gagawin mo, papakumbaba ka na lang. Hindi ka na lang kikibo. Magpe-pray ka na lang at umasa sa Diyos na gagawa ng himala sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Habang nagsishare tayo sa kanila, hindi tayo pinakikinggan, huwag natin tigilan sa pagdulog sa Panginoon. Amen? Maging sa mga kapatid natin sa pananampalataya na kumakalaban sa atin. Huwag tayo magtanim ng sama ng galit. Okay? Oo, nagagawa natin minsan, tatanim tayo ng galit, pero pagtapat natin sa Diyos, Lord, patawarin mo ako, nagalit po ako, may sama ako ng loob sa Kanya. Tanggalin mo po ito. Kasi hindi natin kayang tanggalin yan sa buhay natin. Ang Diyos ang tatanggal yan. Ang hindi kayang gawin natin, kayang gawin ng Diyos yan. At hindi talaga natin magagawa ang mabuti. Kaya nga na parito si Jesus para buksayin yung kasalanan na nanatili sa atin. Yung kasalanan na yun, yung pagiging Diyos natin sa sarili natin, yung espiritu ng pride.
Yun yung kasalanan natin. Kasi dahil sa pride, hindi natin nagagawang paghariin ng Diyos. Ngayon, kapag binagsak natin yung pride na yon at hinayaan natin paghariin yung si Jesus sa ating puso, maghahari si Jesus sa atin at makakapag-desisyon tayo. Meron na tayong bunga ng banal na spirito. Pag-ibig, katatagan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabutihan, katyagaan, kabaitan, at walang batas doon, sabi ron. At pinatay na ng mga taong nagpag-isa kay Kristo ang kanilang makasariling pagkatao, pati na mga nasa pita niyon, sabi doon. Okay? Kaya meron ka ng pagpipigil sa sarili. Imbis na magagalit ka, hinga ka na ng malalim, Lord, kayo na po ang bahala. At nagiging maayos ka, nagiging maayos yung loob mo, gumagaan. Okay? Hindi kapag nagalit ka, puto ko chinta, puto mo, wow! Diba? Ganun ka na, imurahin mo na din siya. Diba? Sigawan na kayo. Nangyari na rin sa akin yun eh. Wala rin nangyaring mabuti eh. Lalo lang kayong nag-away ng gusto. Kaya ang nangyari, sige sabi ng Bible, di ba aling ikaw na ang kawawa, ikaw na yung pahamak, ikaw na yung walang-wala, ikaw na yung naapi. Okay lang yun. Ang mahalaga, yung tingin sa iyo ng Diyos. Amin po ba? Hindi mahalaga yung tingin sa atin ng tao. Ang mahalaga yung tingin sa iyo ng Diyos. Okay? Yung tao kasi tinitignan lang niya yung nakikita ng mga mata niya. Tama? Husgahan ka niyan. Base siya nakikita ng mga mata niya, hindi naman kasi nila alam yung loob ng puso mo. Kung gaano ka humihiling sa Diyos ng mga bagay na gusto mong baguhin sa iyo. At kung paano mo gustong gawin yung mga bagay na gustong gawin mo para sa Diyos. Natanging ang Diyos na nakakaalam niya. Kaya huwag mo na intindihin yung kapwa mo, intindihin mo na lang yung Diyos. At ipag-pray mo na lang sila na makita nila yun sa buhay mo. Yung pagbabago na nangyayari sa iyo. Amen? Huwag ka na rin manisi, kagaya ni Evan Adan. Huwag na rin tayo manisi, kagaya ni Saul. Akuin na lang na, Lord, tama po siya, nagkasala po ako. Dapat lang sa akin ganito tingin nila. Pero dahil Diyos kita, kayo na pong bahala sa buhay ko. Ganun ang gagawin natin. Tanggapin natin lahat, harapin natin yung mga bagay na dapat na harapin at mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Kung mapahama ka, bahala na Diyos sa iyo. Kasi Diyos naman yun eh. Sabi nga niya kay John, kung gusto niyong mabuhay habang panahon, ano magagawa natin? Kung yun talaga yung ending ng buhay natin. Kung ito talaga tayo, kung nakatakda talaga na ito talaga magiging bahagi ng buhay natin eh. Ano magagawa? Kahit gusto mo pa, wala kang magagawa eh. Kasi karapatan ng Diyos yun. Gusto niyang wasakin ka, wasakin ka niya. Gusto niyang buhayin ka niya. Wala tayong kaalam-alam doon. Ano yung tanging bagay na magagawa natin? Sumpalataya sa Kanya. Yung pangako niya. Tama? Doon tayo nabubuhay sa pananampalataya. Sa pangako ng Diyos sa atin. Kaya hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. May plano siya sa buhay natin. Tama? Kaya yun yung panghawakan natin. Base sa ating pananampalataya. Amen? Huwag tayo tumulat kay Cain. Siya yung kampo ng Diablo. Hindi niya pinapahalagahan yung mga ganung bagay. Iniisip nila yung sarili niya. Okay? Kaya kanyang kapatid, pinatay niya yung kapatid niya sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Wala siyang concern eh. Gusto niya ako lang eh. Matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayo magtaka kung kinapuputang kayo ng sanlibutan. Nalalaman natin lumapit na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat inibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Kaya itong church, sa totoo lang, walang ibang ituturo. Kung hindi, magmalasakit, magmahal, mag-isip ng mga bagay na pwedeng makatulong at makaalam yung mga tao sa paligid natin sa Diyos. Sa paraan natin sila mahihikayat na makinig sa ating mga ipinangaral. Di ba sa pagmamalasakit din sa kanila? Kaya yung tinuturo sa atin ni Apostol Juan. Okay? Nalalaman natin lumapit na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat inibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Kapag wala kang pag-ibig, naku po, impyerno. Kasi ang kamatayan, impyerno yan. May tatlong uri ng kamatayan. Ano yung tatlong uri ng kamatayan? Sa mga nakakaalam, lagi natin pinaprilwana. Yan. Eternal death, spiritual death, physical death. Okay? Physical death, ito yung paghihiwalay ng katawan sa kaluluwa. Ilibig yung katawan mo, magugulo kaluluwa mo, pupunta yan sa destinasyon niya.
Buhay na walang hanggan, kaparasahang walang hanggan. Spiritual death, yun yung nagkakasala tayo. Nadudumihan yung ating puso. Hindi tayo tinitira ng Holy Spirit. Kasi yung banal na Espiritu, hindi yan tinitira sa puso na marumi. Tandaan natin yan, kaya huwag na natin pighatiin. Sabi, huwag nyo lang pighatiin ang kalooban ng Espiritu. Tuwing kakasala tayo, narurumihan tayo. Pero salamat sa Diyos, meron tayong kaliwanagan ng isip, nakakapagbalik loob tayo sa Kanya. At eternal death, ito yung wala na. Impyerno na tayo nun. Judgment day na. Yun ang problema. Kaya, nawa, huwag tayo humantong doon pagdating ng panahon na malapit ang mangyari. Okay? Ano yung latest sa balita ngayon? Gera sa Israel. Ano yung Israel? Bakit pa wala namang problema sa Israel? Ano naman kung mag-gera siya? Layo-layo ng Pilipinas eh. Anong problema doon? Ayun kasi yung pinagmula ng ating kaligtasan yung Israel. Ang totoo niyan, wala naman tayo kaligtasan sa totoo lang. Yung Israel lang ang maliligtas. Pero salamat sa Israel, naging matigas yung ulo nila. Sumamba sila sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, hak-haka nila. Nagalit ang Diyos sila sa kanila at iningit sila sa atin. Binigyan tayo ng pagkakataong tanggapin bilang anak niya. Kaya ang kaligtasan, kaya laking utang natin sa Israel. Utang na loob sa Israel. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, pero yun yun pinahabagan tayo ng Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon maging anak niya para inggitin sila. Pero sabi ng Bible, sa Roma 11, hindi lahat nagtira ang Diyos ng mga tao magiging kanya pagdating ng araw. Okay? Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pag-aabang sa mga Israelita na magbalik sa kanya. Okay? Kaya yan ang istorya. Kaya yung bansang Israel, ang laki ng impact sa buong daigdig niyan. Nandiyan yung propesya sa banal na kasulatan, lalo na yung gera na yan, nandiyan nakatutok lahat ng mga nag-aaral sa saliksik. Yung gera, hindi biro yan, gera ng Iran at Israel. Kasi nakalagay yan sa banal na kasulatan na maaaring pasimula ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mga propesya na nagaganap, hindi natin alam kung yan na nga o hindi pa. Pero isang bagay lang, ang sinasabi ng Bible, mangyayari talaga yan. Okay? At ang Bible, hindi sinungaling yan. Totoo yan. Diyos kasi ang nagsulat niyan. Si Jesus kasi ang nagsabi niyan. Si Jesus hindi sinungaling. Kaya, nawa, maging mulat yung ating isip yan. Hindi para matakot, kundi para magsaya. Kung totoo man na yan yung propesya, magsaya tayo kasi totoo yung pinangangaral natin at malapit na natin masaksiyan ang totoo nating buhay. Buhay na walang hanggan. Malapit na. Matatapos na yung mga paghihirap na tinitiis natin sa mundong ito. Alam po ba? Sinilulungkot. Di ba? Maganda nga yun sa totoo lang kasi una, mapapatunayan mo na totoo yung pinangangaral mo kasi hindi tayo pininiwala ng mundo eh. Tama? Kunti lang yung pininiwala totoo. Hindi naman totoo yung born again na yan. Yung sinasabi nila, mga kakaiba eh. Di ba? Pero tayo matuwa dahil marami pang taong hindi maliligtas eh. Kaya kailangan nating pumayo at ipangaral ang mabuting balita. Amen? Kaya yung Israel, pasalamat tayo sa Diyos sa buhay nila. At pag-pray natin na nawa, magkaroon pa tayo ng pagkakataong makapangalan ng mabuting balita. Okay? Kung yan man o hindi, Diyos na nakakaalam yun. Ang mahalaga, handa tayo sa lahat ng mangyayari kasi anak tayo ng Diyos. Alam po ba? Mangyayari naman talaga eh. Kaya ang tanong, pag ito na, anong mangyayari sa'yo na nakikinig ngayon? Handa ka na ba? Handa ka na ba magkaroon ng Third World War? Handa ka na ba bumalik si Jesus Christ? Pag bumalik siya, ano ang mangyayari? Pagkaharap mo na siya. At tinanong kayo, ginawa mo sa lupa? Ginawa mo ba yung kalooban ko? Oh. Ayun ang problema. Kaya isipin natin yun. Kaya dapat natin yun hanggat hindi pa nangyayari, may pagkakataon tayo gawin yung mga bagay na inutos ng Diyos sa atin. Amen? Yan. Kaya yung sinasabi ni John, mamamatay tao ang nagpupunta sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa
kapatiran. Yan. Kaya, si Jesus Christ inalay yung buhay para sa atin. Tayo naman, sino yung kinakausap dito? Ikaw na bumabasa ngayon. Asan na yun? Wala na, Brother Miron. 16, 1 John 3:16. Dito natin makikilala ang tunay ng pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Ngayon tanong, inaalay mo ba yung buhay mo para sa kapatiran? Tinitiis mo ba yung hirap para lang may matutunan ka sa salita ng Diyos, para may maibahagi sa kapwa mo? Sino gumagawa ng ganun? O, mapalag tayo. Nakikita, nalalaman natin katotohanan, pero yung hindi gumagawa nun. Okay, nakakaalam nun. Baka tinatakpaw pa lang Diyos yung mga mata niya ngayon. Malapit na dumating si Jesus, kailangan na natin itong ituro. Masakit ituro, pero kailangan gawin eh. Magiging bulaan tayo, tsaka wala tayong panahon. Mabilis yung araw, mabilis ang oras, malapit na dumating si Jesus. Ang sabi rito, pag hindi mo ginagawa yung mga bagay na ito, yung pag-ibig, wala sa yung pag-ibig, ano ka ng Diablo? Ang sakit nun. Sabihan ako ng Diablo. Ito sa 16, dito natin makikilala ang tunay ng pag-ibig. Ito yung pag-ibig talaga. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin na makasalanan, na mga walang kwentang tao. Hindi tayo dapat mag-alaya ng buhay. Kaya dapat din ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Sino yung pag-aalaya natin ng ating mga buhay? Yung mga kapatiran na walang kwentang tao kagaya natin. Tama po ba? Na pinag-alaya ni Kristo ng buhay niya. Kaya hindi tayo dapat magtatangi. Pantay ang tingin natin sa lahat, makasalanan o hindi sa mata natin. Makasalanan din naman tayo. Ano kaibahan ng pangungupit ng piso sa pagnanakaw ng 1 milyon? Ano kaibahan? Wala nakakaalam? Walang kaibahan yun. Ang tawag doon, sin pareho. Tama? Pangungupit, kasalanan yan. Hindi sa'yo yan eh. Hindi ka nagpaalam. Pag nanakaw, kasalanan yan. Hindi sa'yo yan eh. Kinuha mo yan ng walang paalam. Pinagnasaan mo. Tama mo ba? Ngayon, ano kaibahan mo sa makasalanan? Sa pumatay ng tao? Sa nagsinungaling? Anong kaibahan nila? Wala din. Pumatay ng tao, kasalanan pa din yan. Yung nagsinungaling ka, kasalanan sa Revelation 21. Ako nga, grabe, Lord, sinungaling ko ng tao, pasensya na kayo, patawarin niyo ako. Kahit lingkod mo ako. Kasi alam kong kasalanan yun. Okay? Kaya kapag tayo, hindi natin sinusunod to, nagkakasala tayo sa Diyos. Kaya yung buhay lang natin, nakadedicate lang para sa sarili natin buhay, nagkakamali tayo. Nagkakasala. May dedikasyon dapat yung buhay natin. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Tama mo ba? Naiintindihan naman, sakit pangangaral eh. Turo niya niya ka ba, nasaktan habang binabasa ko eh. Nagduduro yung buhay ko, yung puso ko. Kasi isa din ako sa natatamaan, okay? Dapat pantay ang tingin natin sa lahat. Itinuturo ni Juan, okay? Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya umiibig sa Diyos? Di ba? Pero yun kapag ikaw pala mayaman, tapos kapatiran mo pala, alam mo na, kasi wala kang aksyon na ginawa. Masasabi mo bang mahal mo yung Diyos? Bakit? Ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa ko kasi. Ibig ng Diyos na maligtas ka kasi. Kaya kapag mahal mo ang Diyos, ligtas mo yung kapwa mo. Kaya kapag hindi niyo ako dinawayan, sabi ni G, hindi niyo ako dinawayan, ako'y nabilanggo. Hindi niyo ako pinakain, ako'y nagugutom. Panginoon, kailan kayo nagutom? Kailan kayo nakulong? Nung tinalikuran niyo yung mga nakabilanggo, yung mga nagugutom dyan, hindi nakita niyo na eh. May kakayahan naman kayong tumulong, hindi niyo naman tinutulungan. Tama? Kaya maraming taong mga karapat dapat maging tagapagturo, hindi nila ginagawa yon. Yun ang problema. May mga taong karapat dapat maglingkod sa Diyos, lalo na yung may mga kaya sa buhay, kaya magpatayo ng malaking church, kaya mag-provide ng pangangailangan ng mga mahihirap. Hindi naman para abusuhin kasi masyado tayong advanced problema natin eh. Yung espiritu natin, yung pagiging Diyos natin eh. Sa idolatry natin, sarili natin. Kasi masyado tayong kagaya ng Diyos eh. All-knowing tayo eh. All-knowing God din tayo eh. Na alam mo na agad yung mangyayari eh. Hindi kasi pag tinulungan mo yan, puso yan eh.
Diba? Napansin niyo yun? All-knowing God din tayo eh. Tama? Mapamusga tayo eh. Hindi kasi yung tao yan, tinulungan ko lang isang beses, ulitin na naman yun, sigurado ko dyan eh. Tama? Eh paano kung nagawa niya lang? Kasi kailangan. At paano kung nag-iisip pala siya bumawi, wala lang siyang magawa? Tama? Dapat ilagay mo yung sarili mong buhay sa Kanya. Paano mo siya matagawayan kung hindi mo kayang ilagay yung buhay mo sa Kanya? Amen? Kagaya ni Jesus. Ginawa niya tayo ni Jesus, nilagay niya yung buhay niya sa buhay natin, naging tao siya. Amen? Ganun ang buhay ni Jesus na dapat natin tularan. Ilagay mo yung kalagayan ng buhay mo sa buhay niya. Si Jesus ganun ang ginawa. Nilagay ni Jesus yung buhay niya sa buhay natin. Diyos siya, hindi sanay sa spiritual, sa literal, sa material. Kasi spiritual being siya. Diyos siya. Pero para madamayan niya tayo makita ng dalawa nating mata, ang kulit nga natin, kita-kita na natin eh. Tigas pa rin ang ulo. Nilagay niya yung sarili niya sa pagiging tao. Kaya may laman, may buto, nasasaktan, nauuhaw. Pero nakita natin, pinagtagumpay niya yun. Amen? Yun yung problema, yung pride. Hindi natin makita. Kasi ang Diyos natin, sarili natin. All-knowing God tayo eh. Alam natin yung mangyayari mamaya eh. Yun yung tao na yan. Nasa church yan, pag uwi yan, ganito yung mangyayari dyan eh. Tama? Yun. Kaya nasasaraduhan yung kabutihan ng Diyos na dapat nasa atin. Humble tayo dapat. Humility. Suko natin sa Diyos. Magkaroon tayo ng repentance talaga. Yung may pagbabago. Yung metanoia. Kaya may pagbabago sa ating buhay. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masabi bang siya yung iibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dapat may action. Dito nga natin makikilala tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Kasi pag alam mong katotohanan, pag hindi mo nagawa yun, talagang hindi ka makakatulog pagka hindi mo nagawa yung isang bagay. Ako, nararanasan nga namin ang asawa ko sa totoo lang minsan eh, kahit walang wala kami. Pagkat sabi sa Bible, hindi mo na dapat kwento yung mga bagay na tinutulong mo sa iba. Bilang ano lang, patotoo lang sa buhay namin, may mga bagay na hinihipo kami ng Diyos eh, may mga parte na hinihipo kami ng Diyos. Pero sa ibang tao, na sinusubo kami na kami man sa sarili namin, may mga pangangailangan kami higit. Minsan, dumarating sa amin, wala kami pambili bigas, ulam, may lalapit na tao. Kakainin mo, ibibigay mo na lang sa taong lumalapit sa iyo eh. Kasi mas nakahabog ka sa kanya kasi ikaw, kami, hindi mo kami bababayaan ng Diyos eh. Tama, libita kami eh. Ang bahagi namin yung bahagi ng Diyos eh. Tama, tayo mga libita tayo, mga lingkod tayo ng Diyos eh. Ang bahagi natin yung Diyos kaya hindi na natin dapat isipin yung sarili natin. Problema na ng Diyos tayo eh. Alam problema, pinoproblema pa rin natin yung sarili natin eh. Kaya hindi natin magawang ibahagi yung tulong na dapat natin ibigay sa kanila. Kasi hindi natin ipinaparte yung buhay natin sa Diyos. Libita, alam niyo po ba yung Libita ng panahon ni Moses? Sila yung mga walang mana ng lupa. Okay? Yung mga lahi ni Levite. Hindi sila binigyan ng mana, ng lupain. Okay? Sa lupang pangako. Okay? Sila yung mga pinili ng Diyos magtrabaho sa kanyang templo. Ang bahagi nila, yung mga 10%, bahagi ng Diyos kasi yung 10%, at yun yung bahagi nila. Okay. Sa buhay natin, kasi sa yung 10%, hindi mo galing yun. Okay? Ang bahagi natin yung Diyos. Sa buhay natin, sapat na ang Diyos sa atin. Hindi tayo iiwan yung pababayaan ng Diyos. Okay? Tayo yung mga libitang mga lingkod ng Diyos ngayon. Na hindi na dapat isipin pa yung mga bahagi na dapat sa atin. Dapat yung bahagi nga natin, pinamimigay na natin. Kung gusto mo sumunod sa akin, kalimutan mo sarili mo, pamigay mo yung kayawanan mo sa may hirap. Ang hirap gawin, di ba? Kung ikaw yun, gagawin mo yun, mayabang ka, magdadaya lang ka nun. Hindi, pastor, hindi ganun yun, ganito yan. Kailangan lang natin bumuo ng mga programa. Wala lang tayo ng foundation. Tama mo ba? Kakalikutin mo yung salita ng Diyos yung pipilipitin mo. Okay? Ang gusto nang sabihin ng Diyos yung dapat ang Diyos mo ay Diyos. Kaya mo dapat ibigayan. Willing ka. Lahat isakripisyo para sa Kanya sa pananampalataya. Sa tingin mo yung tulong ba ng Diyos din maghirap ka? Kung mahal ka ng Diyos, bahagi mo nga siya kapag hihirapin ng Diyos.
tuturuan ka niya ng mga bagay na kaya na pinangungunahan natin, ganito po yan. Pipilipitin natin yung salita ng Diyos, huwag magkakasalatan. Okay? At naman naiintindihan natin, wala tayong oras, alas 10 na pala. Dito nga natin makikilala tayo nasa palig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mo tayo usigin ito sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. So, ibig sabihin, pag iniibig natin ang Diyos, dapat sasampalataya tayo kay Kristo. At magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman natin nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Kaya yung Holy Spirit ang katibayan na tayo'y nabubuhay sa Diyos. At sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Yung ginagawa natin, ang Diyos ang gumagawa para sa atin, sa para ating malalaman sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Paano nga po, Pastor, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, may bunga yun. May bunga. Galatians 5:22, Brother Neron. Galatians 5:22-23. Ito yung bunga nun, na dapat nasa atin. Okay? Subalit ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, dapat may pag-ibig ka. Kagalakan, kapayapaan, kahit nahihirapan ka sa buhay mo, pahaba yung isip mo. Katyagaan. Katyagaan, ibig sabihin, may mga nararanasan ka mga bagay na paghihirap. Kabaitan, ay sinusubo ka sa sarili mong ugali. Yan. Kabutihan, may malasakit ka sa kapwa. Tama? Ngayon, pero nga ba? Ang tanong, tama? Na-share mo ba yung salita ng Diyos sa iba? Ayun ang pinakadabis na malasakit eh. Pangalawa, yung siyempre yung tulong na ay bibigay natin sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Katapatan, yan, katapatan, dapat ba tayo sa Panginoon? Kahinahunan, yan, di ka ba magagalitin, di ka ba dati magalit po at sama ng loob. At pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. At 24, pinatay na ng mga nagpag-isa kay Kristo Jesus ang mga sariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Amen? Yun. Yun ang prueba na nasa atin ang banal na Espiritu. Okay? Kaya ipag-pray natin na nawa, loobin ng Diyos na tanggalin yung mga tabing sa ating mga mata. Habag kasi ng Diyos yun. Kapag hindi natin nakikita yun sa atin, ay parang wala, hindi ko nararamdaman yun. Parang wala, ganun pa rin ako, walang pagbabago. Baka tinatakpan ng Diyos yung mata mo. Baka maaaring isipin natin yung paraon. Anong ginawa ng Diyos sa paraon? Pinatigas niya yung puso. Ang purpose maipakita lang yung kapangyarihan ng Diyos sa mga bayan niya. Baka ginagamit tayo ng Diyos, baka subukin lang yung kapatid natin, asarin lang siya. Ang pangit, no? Nilikha ka sa mundong ito, parang ganun ka lang, mag-asar. Tama? Tuyain lang yung kaibigan mo. Galit ka na, punta ka na impyerno, sama ko. Yun lang ang papel mo sa buhay, payag ka. Payag tayo ng gano'n? Hindi, di ba? Paano tayo dapat hindi papayag? Mabuhay tayong may pananampalataya sa pangako ng Diyos. Amen? Kapag mabuhay sa iyo ang pangako ng Diyos, kailanman hindi ka gano'n. Pero pag hindi gano'n ang pamatay mo sa buhay mo, naku po, medyo kabahan ka nun, baka gano'n nga yung papilang ng buhay natin. Bakit ang ending, di ba? Ginawa ka lang pabigat para subukin lang yung kapatid mo, yung pananampalataya niya kung gaano katatag. Di ba? Nakuha niyo po yun. Kasi ang Diyos, lumalab siya ng taong gusto niya lang, ligtas o hindi. Ayun yung malinaw na dapat natin malaman. Mahal tayo ng Diyos at pinili niya tayo simula pa ng likhain ng daigdig. Kaya kung ikaw nakikita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, mapalad ka kasi pinili ka na before the beginning of time. Mula pa na, bago pa likhain ang daigdig, pinili ka na niya talaga at hindi na magbabago yun. Okay?
Kaya dapat alam mo sa sarili mo yun. Pakiramdam mo yung buhay mo. Kaya kapag hindi mo napapakiramdam, parang wala Load ka sa Diyos. Makipag-ugnayan ka sa Diyos. Ayun ang isang bagay na maipapayo natin. Load ka sa Diyos at tanungin mo yung Diyos, Lord, ayoko po. Nalilikha mo akong walang kabuluhan. Yan yung, alam ko, sa totoo lang, yan yung panalangin ko nung durog na durog ako sa pagdodrog ako. Lord, ayoko pong mamatay na wala po akong kabuluhan. Ang pangit mo ng ending. Pero mamamatay ako, drug addict, lasinggero. Impyerno ko, Lord, ayoko mapunta doon. Ayoko, hindi mo ako gagamitin. Sabi kaya, pasalamat na rin sa Panginoon, katuparan din ang kahilingan ko ngayon nakatayo ko dito Habagat awa ng Diyos. Kaya pasalamat ako sa Diyos. Amen? Kaya tayo, pangawakan natin yung pangako ng Diyos, yung kanyang pag-ibig, yung pangako niya, yung pananampalataya na huwag mawawala. Okay? At kung sakaling usigin ka ng damdamin mo at pinakita yung mga negative, luhod ka sa Diyos at tanungin mo ang Diyos at humiling ka na nawa gamitin ka niya sa kanyang misyon sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Pagkakita lang na mahaba. Okay, pagkakita lang sa 8:30, pero mo 10, halos dadalawang oras yan. May tanong ba? May tanong? At siguro, kung may tanong, next week na lang, ang haba ng oras Pray na lang tayo. Lord, salamat po sa umagang ito sa iyong banal na salita. Namin na pagbulay-bulayan, napakasarap namin, Panginoon, ang inunguya ng aming mga puso. Yung mga salita mo na marami kaming matututunan. Lalo na ngayon, Panginoon, nakikita namin malapit ka nang bumalik, Panginoon. Lord, salamat po sa mga bagay na iyong pinakikita na tunay ngang ikaw ay dakila sa buhay namin. Prayin ka, pagkabayan mo kami, Panginoon, mangyari na ba ang iyong kalooban at patuloy mo kaming turuan kung paano ka namin dapat sambahin sa aming mga buhay. At hindi lang yun, gamitin mo kami para sa iba upang malaman din nila yung iyong pag-ibig sa kanila, Panginoon, na inukol mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Pwede na tayo mag-CR bago tayo magpatuloy sa ating pagsamba sa Panginoon.